Simula noong nadiskubre ng United States ang nuclear bomb o atomic bomb noong World War II at ang nakakagimbal na dulot nito noong ginamit nila sa Hiroshima at Nagasaki, ang naturang mga bomba, tila ba ito ang naging hudyat kung bakit nakakatakot ang susunod na magiging World War. Pero bakit ganon? Halos walang pinagbago. Makalipas ang 85 years mula noong matapos ang World War II, may giyera pa rin sa Europe, sa Middle East, at mga kudita sa Africa. World War III. Parang napaka-seryosong topic niyan. Lalo na ngayon, ang daming giyera and wag naman sana, no? Oo, World War III meaning nun nuclear war. Nuclear. Kagigising ko lang, hindi ko pa ma-pronounce ng maayos. Nuclear war. Yon. Sa kasalukuyan, ang World War III ay naging trending matapos ang naging pag-atake ng Israel at US sa Iran. Dahil na rin sa giyera sa Ukraine laban sa Russia, may mga ekspertong nagsasabing pwedeng mag-escalate ang sitwasyon sa Middle East at Europa sa pangmalawakang giyera. So, totoo, ang daming mga wars pa din kahit na parang hindi tayo natututo. 'Di ba? Alam na nga lang natin na ang daming mga casualties, ang daming namamatay. Tapos may tendency pa na yun nga, pwedeng pagsimulan ito ng World War III o kaya nuclear war. Na kung saan kakagraduate mo lang ng high school, ng college, tapos nandyan yung mga balita, yung mga trending na memes about sa World War III. Ayon sa mga eksperto, ang pagdiskubre daw ng mga atomic bombs ay may naging positibo at negatibong dulot sa mga mamamayan dahil sa napigilan nitong magdeklara ang isang bansang may nuclear bombs laban sa mga bansang meron din nito tulad ng Russia at US na kung saan sila ang may pinakamadaming stockpile ng nuclear bombs sa buong mundo. Dahil dito, ang dalawang bansa ay hindi nagsisimula ng digmaan sa isa't isa dahil sa alam nilang pwedeng ikawasak ng mundo once na gumamit na ang isa sa kanila ng mga nuclear bomb. Kanina ko pa tinitignan yung sarili ko sa camera and halata bang kagigising ko lang? Kagigising ko lang din but ayun, okay na yan. At napanatili pa din ng USA ang pagiging numero 1 pagdating sa combat readiness na kung saan sila lang naman ang number 1 sa pinakamalaking budget pagdating sa kanilang military, mapa Air Force, Navy at Army. Ang kanilang puwersa nga ay ganap na kinakatakutan saang lupalop man ng mundo. At dahil nga dito, ang mga nuclear threats ay nagsisilbing threats lamang at hindi na isa sa katuparan. Bigla kong na-imagine kung ano yung magiging life natin if ever man nagkaroon ng nuclear war. Malamang sa malamang, wala na tayo. Diba? Wala nang humanity ang makakasurvive. Kasi nga sa sobrang lakas naman ng mga weapons nila ngayon, yun ngang mga atomic bombs sa Hiroshima at Nagasaki dati. Halos mawasak na yung buong syudad. Actually, nawasak na yung buong syudad Walang halos natira kundi mga debris. And imagine ngayon, 2026, mas malakas na yung mga atomic bombs nila. Diba? Wala na. Game over naman. Hindi ka na, yung dati, yung tinikwento ng mga magulang mo, ng mga lolo, lola mo, na nung panahon daw ng Hapon, naghuhukay sila na kung saan dun sila nagtatago. Guess what? Hindi na pwedeng gawin yun kung merong mang nuclear war. Mula sa panahon nila Napoleon, Julius Caesar, Genghis Khan, o kahit nila Alexander the Great pa, ang mundo ay tila ba nababalot ng pananakop at sigalot. Kung gayon, dapat tayong matuto at maging responsable sa ating mga desisyon at gawing leksyon ang mga nakaraan at kasalukuyang giyera upang sa huli ay manaig pa rin ang pagkakaisa at ang mabuhay ng malaya sa mundo. Nagigets ko na kung bakit ayaw tayong bisitahin ng mga aliens. Dahil dito
sa mga gyerang ito? Hindi ba natin kayang mapag-usapan yung mga sitwasyon? Diplomacy na tinatawag. Kailangan talaga magbarilan, magpatayan, 'di ba? Gumamit ng mga weapons na sobrang moderno, mga drones, 'di ba? Hindi ba pwedeng peaceful lang ang Earth? 'Di ba? Chilling like a villain. Mga ganun lang. Ito rin yung isang dahilan kung bakit gustong i-colonize ni Elon Musk ang Mars. Kasi nga, tignan mo, konting girian lang, ganyan, nasa, 'di ba? War na kaagad. So, ang humanity, sad to say, hindi makakasurvive sa ganito, lalo na kung may mga nuclear weapons pa. 'Di ba? So, magandang may Earth 2.0. Ano man yung mangyari dito sa Earth, magkaroon man ng nuclear war, 'di ba? Magkaroon man ng widespread na virus, zombie plague, wag naman sana, no? Makakasurvive pa din ang humanity sa ibang planeta.